Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Abay, pag-usapan natin ang bagong strategy ni Digong. Ah, Dalo tayo kasi hindi naman daw po yan ni rally against Marcos, bababain, bla bla bla, hindi daw po ganun. At bagong strategy po nila ngayon, mga kapatid. Alam niyo kung ano? Freedom Concert. Aba, nandyan din kaya ang Bini? Argo? May balita ka ba? Hindi ko natanong si KPL kung darating ang ano alam niyo naman si KPL, kumpare ko 'yan eh. Oo. Kahit na hindi naman nabinyagan si Tinay. Pero gano'n po yung turing niya sa akin, gano'n yung turingan namin. Yan. Tsaka alam niyo, kahit papaano, kahapon nga inaanunsyo niya na isang kababawan ang makipag-away sa kapwa vlogger. Magkaiba man tayo ng pananaw, 'di ba? Basta pareho tayong nagmamahal sa bayan. Yun lang ang pagkakaiba natin, yan lang din ang ating pagkakapareho. Yun ang importante. Pero yung awayan, 'di ba? Eh, ano yun, napakababaw. Okay, sabi rito, Freedom Concert and Peace Rally, anak ng putya. Alam nyo, yung Peace Rally na yan, parang dyan ako kinakabahan eh. Isa pa dapat sana chinek nila kung uulan ba bukas. Ano, mamayang hapon, 3:00 yan eh. Oh, 'di ba? Eh nga pala no, shoutout sa mga taga tawag dito. Ito, for the first couple. Yan. Magandang araw sa inyo. Good morning. Okay, chinek ko kasi no, yung weather. Ayan no, June 17, yung pecha sa unahan. Kasi concern ako sa kanila eh. Alam niyo nung rally po namin, chinek ko rin ang rally namin nung May 17. Kung uulan ba? Nako. Kasi nung prinopost ko talagang gawing hapon, wala hong ulan. Eh, that was a week ago. Tapos more than a week, a week ago, a week ahead. Tapos nung malapit na yung event, naku po, eto na. Wala nang atrasan, uulan. Dasal na lang talaga na dininig ng Diyos. Natapos yung rally namin, sakto doon lang po umulan. Pero sa ibang lugar, umulan. Pinaikutan kami ng ulan. It's a miracle. No? Sa kanila kaya. Kasi yung simula nila ng 3:00 ng hapon, alauna pa lamang may mga pag-uulan na. No, 2:00 ng hapon. Oh. At kailan lang naman nila ito inanunsyo ang rallying ito, 'di ba? Parang less than 5 days lang. Oh, ano ba 'to? Sinadya ba nila na talagang pumasok sa rally na meron hong manakanakang pagkulog, pagkidlat at malalakas na sana ng mga buhos ng ulan hanggang sa maghahating gabi? Oh, ba? Ngayon, ito naman po yung speech ni Daddy Diggs. I'd like to greet my brothers and sisters from Angeles City. I know that we have a tentative schedule for a rally. O, 'di ba? So ito po, maaga pa kinuha na yung video na 'to. Kaya nga tentative schedule for the rally, pero nilabas nila bago lang, may rally na nakasked na. Punta ka kasi, pambihira ka, nasaan ka ba? Punta ka sa rally nila. Kita-kits tayo doon. 'Di ba? Darating nga daw doon si Badong. Tama-tama uulan. In your city. And you have accepted, at least some of you, if not all, accepted the idea of having it there and listening to people. Actually, itong rally na ito, wala naman itong... Eto na. It's not It's budol time! Pakinggan nyo po. out to destabilize government. Uy! Ano raw? It's not out to having it there and listening to people. Okay. Actually, itong rally na ito, wala naman itong it's not out to destabilize government. Yun naman pala eh. It's not out to destabilize the government. Okay. Di ba? Ayos yan.
it's not asking for the ouster of anybody, including the president. Oh, it is not the asking the ouster of anybody, including the president. Pucha, parang gusto kong baliktarin. Alam niyo naman ako, mahilig yan eh. Nag-isip ng pabaliktad. Pag sinabi mong W, iisipin ko yan na nakabaliktad. Letter M yan. It is for the ouster of anybody, including the president. So buong gobyerno, patataubin nyo, pababagsakin nyo. Anak ng kapi. Ay, anak, buisit ka, Argo. Anak ng kapi. It's not about some personalities. It's not about some personalities. Alam niyo kung ba't ganun ang tirada ngayon ni Digong? Sabi na naman ng iba, hindi kasi naka-fentanyl, nawala na yung AMATS. Hindi ho. Dahil po, kapag kayong banat nila na sabihin ko sa inyo, meron tayong presidenteng bangag noon. Bangag pa din hanggang ngayon, pero hindi naman niya naka-jamming. Di ba? Yung sumunod na rally po nila, inangonti nang nangonti. Lalo yung sa Mindanao, 100,000 daw. Ang laki ng budget pang nakalaan. Anak ng baka, ang dumating. Kukonti. Oh, ang masaya pa, doon sa rally, habang yung mga Bubelia babes ni Kawili, sumasayaw, na umabot ng nasa 3,000 yata yung mga dumalo, yung mga dumating, nakalalakihan. Nung si Digong na, yung nagsasalita, nauwi sa mga nasa 1,000 na lang. Dapat pag nagsasalita pala si Digong, ang gagawin nila, kukuha sila ng mga babaeng malalaki yung bumper, malalaki yung wet packs, yung tipong pwedeng gumanong ganon, 'di ba? Tapos pak 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 pak. 'Yun, 'di ba? Tapos may tagay, parang inuman. Oh, nak ng baka. Kasi 'yun ang malakas pa ng panghatak ng tao eh, 'di ba? Oh, 'yun nga lang mga manyakol. Yung mga tawa ko ron eh. So ngayon, yung mga tirada nila na paninira, direktang paninira sa presidente, freedom, yung freedom daw hinahadlangan, ganun. Ang nangyayari, paliit lalo yung bilang ng mga rallies nila, lalo na sa ibang bansa. Nilangaw, nanloko pa sila yung mga green doon sa oo, may live show na rin dapat, di ba? May live show na rin para talagang tapos lahat, no, parang noong 2016, nung meeting di avance niya, lahat pwede sa entablado. Naku po, baka gumuho yung entablado, no? Sa dami ng manyakol. Pero no touch, just watch habang nagsasalita siya. Watch and listen. So, yun lang. Di ba? Now, yung ginawa pa nila doon sa New York, nakakatawa. So, may rally ng Independence Day, tama? Sumabay sila. Dala-dala yung Independence flag ng Pilipinas, yung replica. Para magmukhang marami, namudmud ng t-shirt, tapos nagbayad. Shout out sa ating tropa kay Mark Ramos. Na isa nating kasamang vlogger. Ayun. Magandang good morning night dyan sa inyo. Diba? So ngayon, nakita po nila Digong yan. Siguro analyze nila na putak, walang mangyayari pala. walang mangyayari kapag galit moment yung style natin. So gawin natin, papunta kayo doon sa rally. Salamat, nagtanggap kayo doon sa amin. Ganito pala. Salamat, nagtanggap kayo doon sa amin, sa lugar nyo. Ang tentative naman yung skid natin dyan. Wala naman yung kwenta rally yan. Hindi naman yan para pabagsakin ng gobyerno. Hindi naman yan para pababain sa kahit na sino, including the president. Or any personalities daw. So, anong gagawin ng rally? Diba? Rally namin, sinisigaw namin. Resign Sara. Sinabi namin yung dahilan. So, anong gagawin daw? Anong meron doon sa rally? Pakisagot po, sir. Pakisagot. Also in government, wala. Ito is just, we are just in the narrative of our history present. Ayun, history tapos present. Ako po.
Parang ano, history class? part ito ng buhay natin at bukas para sa ating mga anak. Ayun, mangangaral po pala si Pastor Duterte doon, si Pastor Digong, para naman pala sa bukas ng ating mga anak. We are Concerned na concern. undergoing a period of not really uncertainty, but there's a little bit of may gusot sa ating society, sa tao. So this has to be discussed openly in a rally, mas mabuti, so that people can understand and yung mabigyan yung essence of freedom of speech. Freedom of speech naman pala. Ano ba sinasabi mo, Argo? People's Initiative. Alam mo, kapag lagi nilang ginangaw-ngaw yung People's Initiative, napagtatawanan kasi sila dahil unang-una, hindi naman yun ang hinihingi ng Pangulo. Hindi naman yun ang inaasikaso ng ating mga mambabatas. Yung nagsulong ng People's Initiative, wala na rin. Diba? Nanahimik na. Oh. Tapos yun pa rin ang sinisigaw nila ng mga nakaraan. Pati ron doon sa New York, sa Japan, na 127 yung, 187 ba? O, yung dumalo, o konti lang. 'Di ba? Buti na lang, hindi nila inaway yung mga Hapon. Bakit walang umaga? Bakit hindi sila pinayagan mag-rally sa labas? 'Di ba? O, ngayon, eto, another subok, pero different strategy. Kasi importante yan para sa tao. Importante raw para sa tao. Ang alin? Yung sabihin nyo na, sabihin ni Glenn Chong, nakausap ko, ano yun, si Attorney Lisa, bla bla bla. Tapos babanat. Pag nakita ko yan, sasampalin ko. Importante yun. Tapos ipagsisigawan ninyo, may bago silang sigaw ngayon eh. Addictus Administration. 'Di ba? Hindi pala addictus, adiktador. Talagang mga gago tong mga tukako. Noong panahon ni Daddy Diggs, 'di ba? Walang sumigaw ng addictus kahit na umamin ito. Tapos takot na takot din sa kasi umamin na eh. So kapag ka napatunayan pang positibo sa paggamit ng chongke, pwedeng ma-impeach for betrayal of public trust. Kaya po hindi niya po pinatulan noon yung hamon ni Trillanes na magpaano ka nga, drug test ka nga, harang agad si Roque. 'Di ba? Nothing to worry about. Wala naman palang dapat alalahanin eh. So pagka pumunta ba kami doon mamaya, wala bang mga Digonians na mga ngaway? Bigyan ba kami ng special treatment na, rito kayo sa harapan. Makinig kayo rito. Maganda yung mapapakinggan nyo. Para sa kinabukasan. Parang mga anak natin. Paano yung mga wala pang anak? Ganun yung sinasabi ni Digong ngayon. Okay? Yung mga oposisyon, government, military, do not worry. We are not there to oust government. Alam niyo kung bakit ganyan ang sinasabi niya? Kaya papakita ko sa inyo. We are there to talk about government and preserving it for the people of the Republic of the Philippines. Oy! We're there to talk about the government and preserving, di ba? Okay, so bakit kailangan nyo pong i-preserve ang tawag dito, ang gobyerno? At para kanino? Okay, may papakita ako sa inyo. Ito ang venue ng pagdadausan ng ating rally mamaya. Ayan. Alam niyo ba kung ano ang nandyan? Ito po. So, eskwelahan ito. Okay? Chevalier School. So, rito po yung venue. Hindi naman dito yan eh. Meron ng police station sa tabi.
So baka kapag ang pinagsasabi niya o nila laban ho sa gobyerno, sa kapulisan natin, talagang foul na, baka pagdadadamputin, 'di ba? Sabi nga ni Pinoy Structural Iron Worker sa Canada, akala mo naman may lakas pa sa military, yun na nga eh. Yan, may police station. Yun nga lang sa Cebu, 'di ba? Kahit na anong buyo ni Harry Roque, nagulat din siya bakit iba tono ni Digong. Kasi po tinakot ni Mike Rama. Hmm. Pero walang kinalaman yung rally na yun sa suspension ni Mike Rama. Ang ayaw lang nilang sabihin yung totoo. Ang pinagmulan po noon dahil po sa away nila ng Osmeña. Yan naman ang laging sakit ng ulo niya si Osmeña eh. No, hindi rin mapakali yun eh. 'Di ba? Ang tagal na sa politika, hindi pa manahimik. So yan po. Actually maliit lang po yung lugar. Kasya lang naman po rito siguro yung mga nasa 500, mga gano'n. Maliit lang yan kasi bahagi lang ng eskwelahan yan eh. Hindi naman ho yung palayan niya na o yung field na nando sa may bandang kaliwa, hindi ho. At saka itong lugar na to, kabisado ko to. Yung lugar na yan. Ito, MacArthur Highway ito eh. Gilid lang kasi talaga yan. Mga 3 oras lang ang biyahe niyan sa motor mula rito. Malayo-layo rin. Kaya lang sana nga wag umulan, 'di ba? Pero yung diskarte ni dating Pangulong Duterte na wala lang naman ito, ano lang ito, 'di ba? Ang simple lang naman dun naramdaman kasi nila yung masamang epekto ng rektahang ginagawa nilang paninira sa presidente. Ang tanong, may maniniwala pa ba ngayon sa pagbabago ng estratehiya nila? Oh. Napansin kasi nila, bukod sa pakonti ng pakonti ng pakonti yung dumadalo, parami ng parami yung langaw at binabangaw sila, baka dumating yung panahon, katulad nung nangyari ho sa Senado, yung support Morales na budgeted. Ayon yan sa mga mga organizer na nandun, sa mga handlers. Kaya lang kahit na 1.5 ang bayaran, napakarami ang hindi sumipot. Kaya nga kwento ko sa inyo, 'di ba? Binibiro sila ni Robert na okay na 'yan, at least kumita naman kayo eh. 'Yun ang importante. Yan si Rover Adventure, diwata vlogger na ito eh. Lapit lang ng Senate. Pero nag-ano rin siya sa politics. No, ayan Si ano pala? Si Mayo. School ng mga apo ko 'yan, Chevalier. Tama ba bigkas ko? Hindi Chevalier, 'di ba? Alam ko French 'yan eh. Ay nako mga kapatid. Tanong nga po kanina nung isa para saan ang lahat ng ito? Tong mga maisog rallies nila. Bakit iniikot nila ang buong Pilipinas? Ito po yung sagot doon. Yan pong mga taong yan, hindi po yan magpapakapagod, hindi po mga tanga yan. Nang tatanga lang, hindi rin po yan mga gago. Yan po ay nanggagago lang para pag napaniwala tayo sa mga narrative nila na ang gobyerno ganito, ganyan na yung gobyerno, tandaan nyo ho, lahat gagawin nila, lahat ng paninira at pagnalaso ng isipan natin, tagumpay na malaki sa kanila yan. Isa hong malakihang people power sa iba't ibang lugar ng bansa natin. Ang plano nilang sabay-sabay pong paputukin. Okay? That is coming from the insider na ating bubuit. Hindi po kay KPL. Okay? Kung hindi po, sa loob mismo ng kampo nila. Yan po ang kanilang plano. Magdodoktrina si Digong sa mga lugar-lugar ng paninira sa gobyerno, tapos babanat ngayon sila na follow up yung mga nadoktrinahan ni Pastor Digong. Tapos, magseset sila ng isang General Assembly. Magkakaroon ng General Assembly. For example, mag-set ng schedule sa Quirino Grandstand. Diba? Kasi hindi pwede rin sa Liwasang Bonifacio, palpak eh. Hakot ngayon, maramihan, Quirino Grandstand. Alam nyo naman, ang kayang ilaman ng Quirino Grandstand. Diba? Tapos, mayroon pa niyan sa Cebu,
Meron sa Davao City, siyempre magpapahuli ba yun? Diyan sa may Pampanga, kung saan sila tinanggap. O yung mga taga Bulacan, mga taga Luzon, ipon-ipon. Ganun ang gagawin nila. So palilitawin nila na ang buong sambayan ng Pilipino. Tinalo pa ang EDSA People Power ng mga Marites noong 1986. Kaya kailangan bongbong baba, sabay lusob sa Malacanang. Yun ho ang grand plan na sinasabi ko sa inyo. And that is why lahat ng paraan ay gagawin nila para lamang makakonek sa mga tao at mapakinggan. Nagagalit po sila ngayon kay Gloria Arroyo kasi mismong yung anak nito, yun pala yung gobernador, si Mikey, hindi pupunta. Si Gloria, hindi rin pupunta. Kasi pag pumunta si Gloria doon, ang dating nito, tinitira na nito si PBBM, ang kanyang kinakapatid. At alam nyo naman, ang mga loyalista, ang mga taong bayan, di ba? Bantay sarado sa atin, etong si Gloria Arroyo. Dahil hindi pa rin tayo nakaka-move on sa mga pinaggagawa niya una kay ERAP, di ba? Na alam naman natin that everything was sponsored by China from day 1 pa lamang, sabi nga, day 2 pa nga lang eh. Trinabaho na nila. Diba? Lalo na sumausaw na yung China after ni ERAP na isadsad yung dalawang barko doon sa Ayungin Shoal at saka sa Baho de Masinloc nung panahon niya. And next is ito na, destabilization na pinalala laban kay ERAP. Samantalang tuwan-tuwan taong bayan kay ERAP noon dahil sa yung mga rebelde, yung mga NPA. Talagang yun ang total na giyera talaga sa mga terorista. So, 94% na kuta ng mga MILF nakuha niya na sa Mindanao. 'Di ba? Next ang mga NPA. So ngayon, ganun rin ho ang kanilang gagawin. Ito hong mga tuta ng China, ng mga makachinang ito, ng mga Pilipino pero taksil sa bayan, alam niyo ho, ang deserve po ng mga ito diyan sa rally nila, total maninira lang din naman sila sa gobyerno. Maririnig nyo dyan, syempre si Harry Roque, si Baste, darating Glenn Chong. Yung mga yan, deserve ng mga yan, paulanan ng kamatis. Yung manibalang, wag naman yung hinog, grabe naman kayo. Yung berde pa, yun, deserve po nila. Para ho magsidala yan, lalo na pag dumating pa yung mga yan, pupunta pa ng La Union yung mga yan, sa Ilocanja. Yun yung next Ilocanja areas, etong Nueva Ecija, yan. Hanggang Luzon yan. So, 'di ba? Grabing pangiinsulto na yan pagka ganyan talaga. Alright, so ito, tingnan natin mamaya. Ito lang, paalala ko lang, napakalaki po ang tendency na bumuhos ang ulan mamaya. Advance na po ito. Magdala po kayo ng payong, kapote, immunity sa sakit. Tapos humingi na rin kayo ng panggamot. Okay, sa kanila. Tapos baka isisi na naman po kasi ito kay First Lady na nag-cloud seeding. Anak ng baka. Ano yun? May advance na pa-cloud seeding. Tapos ang epekto mamayang hapon. Ayos. Diba? Ay nako. Alam nyo, totoo yan. Hindi may babalik ni Digong ang tiwala ng bayan dahil naaamoy ng amoy pusaling pangloloko sa bayan ng Pilipino. Yan. Okay. So paano? At 7:55 in the morning na pala. So buyers po muna ha. Kita-kits po ulit tayo mamaya. And pasalamatan ko